Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo, ito ay mga pangangaral ni Brad Eli Soriano. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. May ibig sabihin, huwag tayo uupo sa mga upuan ng masasama. Ang let's say, manonood ka ng sine, masama po ba? Ano po ibig sabihin na huwag uupo sa masamang upuan? Kasi huwag ka ba uupo sa masamang pwesto? Kasi mga presidente, mga masamang politikan, masamang pwesto, huwag ka uupo ba yun? Yun ba yung ibig sabihin? Hindi. Ang ibig sabihin, huwag kang uupo sa upuan ng manlilibak. Halimbawa, sugalan yan. Talagang yung mga upuan dyan para sa mga sugarol. Huwag kang upo ron. No? Hindi yung upuan ng presidente. Hindi ibig sabihin nun bawal na umupo ka sa upuan ng congressman o sa ano. Hindi naman yung upuan ng congressman para sa masamang upuan yun Congressman, dapat yun manggagawa ng batas na ikabubuti ng tao So yung upuan sa isang congressman, intended yun sa mabuti. Ang talagang upuang intended sa masama, yung upuan sa sabungan, upuan sa sugalan, upuan sa saklaan, doon ka wag uupo. Yun na ibig sabihin nun, kapatid. Yung upuan sa sine, masama ba? Kasi minsan may narinig ako, hindi Conforme sa sine, conforme sa sinihan, kapatid. Conforme sa sinihan. Ngayon, kung meron ka makikitang dissenting mga lugar, tapos ang panonoorin mo naman disente rin na pelikula, hindi naman masama sigurong manood doon. Ano? Kung may mga disente, halimbawa doon, nagpapalabas kami ng pelikula, nilalagay namin sa PICC. Hindi naman siguro pwede rin yung kalabitan doon sa CR doon at pakatapos uupahan ka nung bading at saka kung ano-ano pa. Yun ang masama, yun ang iniiwasan doon, kapatid. Alam mo, ang intensyon ng dapat nating naiintindihan. Sana paano? Tanong lasa. Yung Biblia, marami mga salin-salin. Ano yung tamang Biblia na dapat basahin ng isang Kristiyano? Walang salin ng Biblia ngayon na masasabi natin perpekto ang pagkakasalin. Kaya pumupunta kami doon sa lahat ng salin binabasa namin. Pero pagka meron kaming nakitang hindi tama, bumabalik kami doon sa Hebrew at saka sa Greek. Merong nabibili na interlinear Hebrew at saka interlinear Greek. Yun ang puntahan mo. Yun ang kapatid. Ito po, susunod po natin si kapatid na Rolly Boy De Vera, isa pong Katoliko. Meron po akong dalawang katanungan. Ang gusto ko lang pong itanong, kung gaano po kahalaga sa isang tao ng mga nilalang ng Diyos ang bautismo sa tubig at sa Espiritu. Basahin natin yung Juan 3:3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga,
at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ayan. Maliwanag dyan yung sinasabi, malibang ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung pagkapanganak, ang kahulugan nun, bautismo. Ipapanganak ka ng tubig, tapos ipapanganak ka ng espiritu. Bautismo ang kinauuwian nun. 3:5 ng Tito. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yung muling kapanganakan, yun yung paghuhugas. Ano ba yung paghuhugas na muling kapanganakan? 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang paghuhugas na sinasabi sa Biblia, yun ang pagbabautismo. Kailangan yun, panganak ka ng tubig at ng espiritu, mahugasan ng kasalanan mo, kailangan yun para makapasok ka sa kaharian ng langit. Ang tanong mo sa akin, gaano ba kahalaga yun? Abay, hindi ka makakapasok sa langit dahil meron kang 100 o 55 bilyon o 100 milyon o hindi ka makakapasok sa langit dahil dun eh. Pero kahit wala kang pera, pagka natanggap mo yun sa pananampalataya yung bautismo, makakapasok ka sa langit eh. Gaano kahalaga yun? Mas mahalaga yun sa bilyon-bilyon at saka sa milyon-milyon. Kasi hindi ka naman madadala sa langit ng milyon-milyon mo eh. Basahin natin ang Sefanyas 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Nakita mo? Kahit ginto at pilak, hindi makakapagligtas sa kaarawan ng Diyos ng kanyang paghihiganti. Kaya lang naman mahalaga yung ginto at pilak mo ngayon eh. Pero pagdating na nung araw ng paghuhukom, ay naku, ipagsusulit mo pa sa Diyos yung ginto at pilak mo eh. Hindi ka maliligtas. At imbis iligtas ka niyan, ipagsusulit mo pa yan. Yung ginto at pilak mo, yun ang sasaksi laban sa'yo. Basahin natin ang Santiago 5:2. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo, at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Tamo, yung kalawang ng ginto at pilak na hindi mo naman nagagamit, siyang magiging patotoo laban sa inyo. Alam mo yung iniipong kayamanan ng iba, pagdating ng paghuhukom, yung kayamanan na yun ang saksi laban sa kanila eh. No? Siyang magiging patotoo laban sa inyo. Yung sinasabi dyan, ang inyong ginto at ang inyong pilak, kinakalawang na. Ibig sabihin ng kinakalawang, hindi nagagamit eh. Hindi nagagamit. Alam nyo, yung ginto, yung pilak, yung kayamanan, binigay ng Diyos yan sa tao para ipaglingkod sa Kanya. Hindi nyo nakita yung pumunta kay Kristo doon sa Bethlehem. May dala-dala sila, yung mga pantas na lalaki, may dala-dala silang alay kay Kristo. Ginto, mira, at saka kamangyang. Yung ginto, larawan ng kayamanan yun. Iaalay mo sa Diyos yun. Yung mira, mapait yun eh. Larawan yun ng kapaitan. Ibig sabihin, yung mga pagtitiis mo sa buhay, iaalay mo sa Diyos. Yung kamanyang naman, larawan ng panalangin yun eh. Ng offering sa Diyos. Yun ang sinasabi sa Malakyas eh. Paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan sa lahat ng dako, sabi niya. Kaya yung dala-dala ng mga pantas na lalaki, 3 uri ng regalo kay Kristo, iukol mo sa Diyos yun eh. Ngayon, kung yung pilak mo, yung ginto mo, yung kayamanan mo, naka-stack na kinakalawang, yung kalawang na yun ang magiging patutoo sa'yo, sabi ng Biblia, sa araw ng paghukom.
at kayo'y nag-ipon ng inyong kayamanan sa mga huling araw. Kita nyo? Kaya tandaan mo kapatid, ang bautismo walang kasing halagang pera. Ang bautismo ay napakahalaga. Kasi sa pamamagitan yan, makakapasok ka sa langit na hindi magagawa ng kayamanan mo na ikaw ay makapasok sa langit. Sana naunawaan mo, kapatid. Hindi ako sang-ayon kay Brad Ellie na sinasabi daw ni Jesus ay patungkol sa bautismo sa tubig at pagkatapos babautismuhan sa Espiritu. Walang bautismo na tinutukoy dyan ang sabi, ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Pero ang tamang salin dyan ay ng tubig at Espiritu. Isang panganganak lamang yan at hindi dalawang panganganak, hindi bautismo sa tubig ang nakakapaglinis ng kasalanan. Ang dugo ni Jesus ang nakakapaglinis ng kasalanan. Ang bautismo sa tubig ay isang ritual na may kahulugan sa bautismo ni Juan Bautista ay paghuhugas ng kasalanan. Ang bautismo naman kay Jesus ay ritual na tayo'y namatay na kalakip ni Kristo sa krus at inilibing at nabuhay sa pagbabago ng ating pagkatao ang nasusulat sa Juan 3. 5 ay isang panganganak lamang at hindi yan patungkol sa bautismo. Itatanong ko lang po sana kung ano ang pinakamahalagang handog na maibibigay ng isang tao sa Panginoong Diyos. Wala nang mas mahalaga kundi yung iyong mismo sarili. Kasi pag maihahandog mo na yung sarili mo, yung buhay mo, lalo mo nang maihahandog yung kayamanan mo, lalo mo nang maihahandog yung pera mo, lupa mo. Kasi pag mismo sarili mo na ay kaya mong ihandog, wala nang mas mahalaga doon. Pakinggan mo sa Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ayon. Katampatang pagsamba pa yun yung iharap mo yung iyong sarili, isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Wala nang mas malaki pang maihahandog ka dyan Kaya nga si Kristo, ang inihandog niya yung kanyang sarili mismo Dahil wala na siyang maihahandog na mas mahigit pa ron. Basahin natin ang unang Timoteo 2:6. Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Tamo, ang mismo sarili niya na inihandog niya Wala na kasing mas mahalaga pa kaysa roon. Yun ang sagot doon sa tanong mo, kapatid. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos at saka samahan nawa kayo ng Panginoon. Ito naman po, kapatid na Eli ang susunod. Si kapatid na Eric Erwalita, isa pong Katoliko. Ito po ang katanungan ko. Totoo po bang ang Panginoong Jesucristo ay tao po sa likas na kalagayan? Ganito rin po ba ang paniniwala niya sa iglesia? Hindi pwedeng ilagay kay Kristo yung likas na kalagayan. Huwag kang magagalit, kapatid Alam ko hindi mo sariling salita yan Yung likas na kalagayan, katangahan yun. Hindi kasi si Kristo, hindi bahagi ng kalikasan or nature. If you ask, what is the nature of our Lord Jesus Christ? Why will you call Him part of nature? When He is the creator of nature, He is not a part of nature. Tandaan mo yung kapatid, hindi dapat itanong na ano ba likas na kalagayan. Maaari pa siguro, tanungin mo sa akin, ano ba ang original na kalagayan? Yung talagang kalagayan niya ng una. Babasahin ko sa iyo. Sa isang talata ng
Juan 17:5, ganito ating mababasa. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Tayo natin sa Chinese. 父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。 Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. It is in the past tense. Tinamo ko sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Bakit? Umiiral na ba siya bago pa ang sanlibutan, kapatid? Siya ba'y nag-i-exist na bago pa ang sanlibutan? Basahin natin. Sa isang talata ng Juan, Kapitulo 8, ganito ang ating mababasa na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Basahin natin sa Chinese. 你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说：“你还没有50岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。” Yabolan, siyo, leho. Ibig sabihin, bago pa ipinanganak si Abraham, ay nandoon na siya. Paano siyang tao niyan? Tao ba siya? Ang tao nung gawin ng tao mula sa alabok ng sanlibutan, si Kristo wala pa ng sanlibutan, nandoon na, umiiral na, kasama na siya ng Ama. Katunayan, pakinggan mo sa isang talata ng Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yung nagtatag ng lupa, yung gumawa ng earth, yung nagtatag ng sanlibutan, mag-ama yun Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Mag-ama yun. Basahin natin sa Chinese. 谁升天又降下来？谁飓风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四极？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？ Taming Xiao Shama ni Shidaoma. Alam mo ba? Alam mo ba ang pangalan niya nung tatay niya, yung kanyang anak? Alam mo ba ang pangalan? Ibig sabihin, yung gumawa ng langit at lupa, mag-ama yun. Si Kristo yung anak ng Diyos Hindi pa ginagawa ang lupa, anak na siya ng Diyos. Wala pang sanlibutan, tinatawag na siyang anak ng Diyos. Magkasama sila. Ngayon, nung araw pa yon bago pa ginawa ang lupa, paano naging tao si Kristo? Kasi raw, tinuli, nagutom, nauhaw, namatay, kaya nagkaganon kasi nagkatawang tao. Pero nung hindi pa siya nagkakatawang tao, hindi man siya tao talaga. At wala pa nga tao, wala pa nga mundo Umiiral na siya kasama ng Diyos Sana naunawaan mo yung kapatid. Maraming salamat. At narito po muli, isa pong magtatanong si kapatid na Linda de la Cruz. Sige po, kapatid. Ang tatanong ko lang po, ano po ang kaibahan ng pananampalataya ng Katoliko sa dating daan? Kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Ellie. Ano ba pagkakaiba ng Katoliko sa dating daan?
Dito po, makakapagpabautismo po kayo, makakapakinig kayo, bibigyan namin kayo ng CD, bibigyan namin kayo ng Biblia, at makakadalo kayo sa exposition. Kung gusto niyo makapakinig ng pangangaral ng kapatid na Eli, lahat po yan ay walang bayad. Sapagkat yan po ang utos na sinasabi sa Biblia. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Dito po sa atin, wala pong bayad dito. As a matter of fact, ang itinataguyod nga po ng ating pagsasama-sama, yung tunay na esensya ng relihiyon. Kung makikita po ninyo, awa ng Panginoon, sa pangunguna po ng kapatid na Eli, nandiyan dyan at nagtataguyod tayo ng libreng sakay sa bus, libreng gamutan, libreng mga legal advice mula sa ating mga abogado. Meron po tayong libreng eskwelahan, at hindi lang po yung elementary, high school at saka yung college. Meron na rin po ngayon tayo dyan sa Metro Manila, yung La Verdad Christian College dyan po sa may Caloocan. Kung sa mga ganito pong charity works na itinataguyod ng kapatid na Eli sa tulong ng ating mga kasamahan sa loob ng Iglesia ng Diyos, sa mga kasama natin sa Ang Dating Daan, yan po ay sinisikap nating magawa dahil sa alam nating obligasyon at pananagutan ng isang nakaalam ng mabuti. Gaya nung sinasabi kay Santiago sa 4 at 17 na ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kung sa mga ganitong kabutihang naituro po sa amin na makapagkawang gawa sa mga kapwa-tao, ay sinisikap natin na maitaguyod dito. Lalo't higit naman po yung ipinangangaral ng kapatid na Eli, na alam nating katotohanan sapagkat yan ay hindi ipinagbibili. Makikita po ninyo ang pangangaral ng kapatid na Eli, lahat nakabatay sa Biblia. Ang doktrina pong aming sinusunod, hindi po batay sa tradisyon. Ang amin pong aral na sinusunod, meron pong batayan sa banal na kasulatan. Kaya kung napapansin ninyo, every now and then, si kapatid na Soriano, laging nagpapabasa. At inilalagay po natin sa inyong mga screens at meron po kayong chance na maisulat ninyo ang mga talata. Pwede din po ninyong i-check yan pag uwi po ninyo ng inyong mga tahanan. Kung yung bang sinabi ng kapatid na Soriano, talaga bang nakasulat sa Biblia? Kung kayo po ay magpapatuloy ng pakikinig, makikita ho ninyo at maobserbahan ninyo sa pangangaral ng kapatid na Soriano, lahat ng kanyang ipinangangaral, yung mga doktrina na amin pong sinasampalatayanan sa Ang Dating Daan, yun po ay nakabatay sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat kung susunod tayo ng utos, gagawa tayo ng kautusan ng Diyos, hindi tayo dapat magbatay sa utos ng tao. Kung hindi ang dapat nating bagbatayan, kagaya ng sinabi ni Pablo, yung nandoon sa 14 at 37 ng unang Korinto, na kung iniisip ang wika nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya kung gagawa po tayo ng utos, maniniwala tayo sa anumang doktrina, dapat yung nakasulat, yung mababasa natin sa Biblia. Ilan lamang po yan, kapatid, at napakarami pa pong iba na mas maiintindihan ninyo kung kayo po siguro ay makakadalo ng aming isinasagawang indoctrination sessions at inaanyayahan po namin kayo. Nawa ay magkaroon po ng puwang sa inyong puso na pag-aralan kung ano ba talaga yung dapat nating sundin, dapat nating panghawakan, yung bang sinasabi lang ng tao o yung sinasabi ng Biblia. Pero sa amin po ay naniniwala kami doon sa sinasabi ng banal na kasulatan sapagkat naniniwala kaming ito ang aming ikapagiging dapat sa harap ng Diyos. Yan po ang aming masasabi sa inyo, kapatid, sa mga aral na itinuturo sa aming pagsasama-sama ng kapatid na Eli. At yan po ang aming pinaninindigan na nakabatay doon sa banal na kasulatan, kapatid. Salamat sa Diyos. Dalo po kayo sa doktrina, maririnig nyo lahat. Lang natin ang Silang Cavite, si kapatid na Armin Voluntad ay nandun at meron lang tayong ilang mga panauhin na gusto makapagbigay ng kanilang mga katanungan. Kapatid na Armin, go ahead po. Mula po sa Silang Cavite. Nandito po si kapatid na Belen Guevara, isa po siyang Seventh-day Adventist member. Tanong ko po
Sinasabi ng mga nasa dating daan na ang kanilang aral ang nasa tama at ang Seventh-day Adventist ay mali ang aral. Saan po bang parte ng Biblia mababasa kung bakit mali ang Adventist? Ganito kapatid, umaasa po ako na uunawain ninyo yung sasabihin ko, hindi kayo magagalit sa amin. Sasagot ako po sa inyo ng tapatan o prangka. Unang-una, ang Iglesia Adventista itinayo po ng babae. Babae po ang nagtayo. Labag po sa Diyos yun eh. Basahin po natin ang libro ng Seventh-day Adventist. Pakibasa kapatid na Daniel, yung libro nila. Ito po, Seventh-day Adventists believe a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ang nagtayo po ng Iglesia Adventista ay babae. Si Ellen G. White. Alam nyo naman siguro yan kung Adventista kayo. Bawal po sa Biblia yan kapatid, na ang babae mangunguna o magiging leader sa relihiyon. Basahin natin ang 2:11 ng unang Timoteo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Nakita nyo kapatid, bawal po sa babae siyang mamumuno sa lalaki. Pagdating sa relihiyon, siguro pagdating sa politika pwede, ang babae pwede sa iba't ibang paraan, pero pagdating po sa relihiyon, ang sabi po ng Diyos, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Ulitin ko po yung sinasabi sa 2:12, hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Bawal po ng Diyos na ang babae ang maging puno. Sa iglesia nyo, ang pangunahing puno si Ellen G. White, labag na agad sa Biblia. At yan po'y hinuhulaan ng Diyos sa Biblia. Sa 3:12 ng Isaias, ganito ating mababasa. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga nagpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ayun, pagka babae po ang namumuno, ay maliligaw ang bayan, sabi ng Diyos sa hula. Pag babae ang mamumuno, maliligaw ang bayan. Masisira ang daan ng landas ng mga taong sa Diyos. Yan po ay naganap sa Sabadista dahil pinamunuan ni Ellen G. White. Kaya ang aral sa Sabadista, mali-mali, kagaya nung halimbawa, dadating daw si Kristo 1843. Ayon. Hindi dumating noong 1843. Kayo na po ang humatol. Hindi nga dumating si Kristo noong 1843. Basahin natin sa Biblia, 18:22 ng Deuteronomio. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Ayon. Kita nyo, pag hindi nangyayari, hambog lang yon, yabang lang. Nako kapatid, hindi pwedeng totoo yung Sabadista. Unang-una, merong ikapu dyan. Wala namang ikapu sa panahon ni Kristo. Yang ikapo, panahon ng Mesis yan, sa mga saserdotes Levita. Basahin natin ang 7:5 ng Ebreo.
At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Kita nyo, sino po ang binigyan ng kautosang kumuha ng 10? Yung mga saserdote na anak ni Levi. Mga saserdotes Levita. Pagdating ni Kristo, wala na po yung pagkasaserdotes Levita na yon. 7:12 ng Hebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayan, pinalitan na po yung pagkasaserdote, pinalitan na rin ang kautusan. Kaya kung napalitan na yung pagkasaserdote ng mga Levita na inutusang kumuha ng 10, pati kautusan napalitan na rin. Kaya nga pati kautusang 10 nawala na rin sa panahong Kristiyano. Ano ba ang utos sa Kristiyano? Basahin natin ang 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, ang utos po sa Kristiyano, magbigay ayon sa pasya ng puso, hindi ikapo. Ang mga pastor nyo sa Sabadista, pinipilit ikapo. Hindi naman utos ngayon yung ikapo. Pinalitan na ang pagkasaserdote, pinalitan na rin ang kautusan. Ang kautusan ni Kristo, magbibigay ka sa pasya ng iyong puso. Voluntaryo kung ano ba yung ipinapasya mo. Yan po ang batas ng bagong tipan. Kaya yung Sabadista po, kahit sa ang anggulo mo tingnan, hindi matatama yan, kapatid. Sa inyo, bawal ang baboy. Yung bawal ang baboy, panahon ni Moises yan. Basahin natin ang 11:1 ng Levitico. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay, huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Ayan, para sa Israel inutos yan. Tinawag ng Diyos si Moises at si Aaron, sabi mo sa mga Israelita, itong kakainin nyo, huwag kayong kakain ito, itong kakainin nyo. Pero pagdating ni Kristo, ano po ang sabi ni Kristo? Basahin natin sa isang talata ni Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayon, sabi po sa Biblia, sa ating Panginoon Kristo, hindi naman pumapasok yan sa puso. Pumapasok lang sa tiyan, tapos inilalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya po nilinis na ni Kristo yan, pati baboy. Nilinis na yan. At ngayon naman panahon natin, talaga namang ang baboy, hindi naman kagaya nung araw na ang baboy gala ng gala Ngayong panahon ito, ang baboy inaalagaan sa pigir Ang sasabihin ng Sabadista, bawal ka baboy. Aral yan sa panahon ni Moises, kagaya rin nung ikapo, aral yan sa panahon ni Moises. Pero pagdating ng panahon Kristiyano, nililinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain. Paano ba nalilinis? Basahin natin ang unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ayon, nililinis yan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya bago kumain ng Kristiyano,
papabindisyonan mo muna sa Diyos. Mananalangin ka, papasalamatan mo, at ang kapangyarihan ng panalangin at ng salita ng Diyos, lilinisin yung maruming kung anumang may marumi sa pagkain. Yan po ang aral ng bagong tipan. Kaya hindi na bawal yung talangka, yung palaka, yung hipon. Hindi na bawal ngayon yun. Sabi ni Pablo, ang bawat nilalang ng Diyos mabuti. Wala namang nararapat na itakwil. Ipinagbawal lang yan sa Israel kasi ang Israel, nung panahon na yon na galing sila sa Ehipto, gusto ng Diyos na ang mga Israelita magbago nung ilipat sila mula sa Ehipto, dinala sila sa Kanaan. Ayaw ng Diyos na sila ay maging sakitin nung araw. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinagbawalan sila ng mga pagkaing makakapagbigay sa kanila ng sakit. Kasi nung araw, ang mga baboy, maaaring ang panggalingan ng sakit dahil lakad ng lakad, pupunta sa mga putik. Maraming mga maaaring sakit na makuha, scavengers kasi ang baboy Ganon din yung palaka. Mga scavengers yan Yung mga hipon, scavengers yan. Yung mga tahong, mga scavengers yan, kumakain ng dumi. Nung ang dumating na ang panahon ng Panginoon Kristo, nagbigay ng bagong kautusan si Kristo, kaya nga bagong tipan Nang palitan ang pagkasaserdote, pinalitan pati kautusan. Ang kautusan ni Kristo dapat nating sundin ngayon, hindi na yung kautusan ni Moises. Katunayan sa 13:39 ng Gawa, pakinggan nyo. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi na tayo magiging dapat sa kautusan ni Moises. Magiging dapat tayo sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya, inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya hindi na po yung kautusan na yun ang dapat sundin. Ang ginagawa ng Sabadista, nandun pa rin sila Marami pong mali sa Sabadista, kapatid. Sige po. Paano po kung ang isang mananampalataya ay nagpalipat-lipat na ng ibang mga relihiyon at siya ay nabaptismuhan doon sa lahat ng relihiyon yun, halimbawa 5 beses. Paano na po yun? Wala naman pong problema ron, kapatid. Si Pablo lumipat din ng relihiyon Mula sa pagiging Sabadista, naging Kristiyano siya Pakinggan nyo sa Galacia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nangangaral po si Kristo, pinangangaral niya iglesia ng Diyos. Si Pablo naman noon Sabadista, nasa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya ang sabi niya sa mga kapatid sa Galacia, nabalitaan niyo yung aking pamumuhay noong nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Inuusig niya mga apostol, pati si Kristo, mga unang Kristiyano. Pero ano nangyari doon sa 14? At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya minagaling ng Diyos sa pang-uusig niya, tinawag siya ng Diyos. Saan siya tinawag? Sa 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kaya bandang hulin, galing siya sa relihiyon ng Hudyo, tinawag siya sa iglesia ng Diyos. Kaya halimbawa kapatid, nabautismo ka 10 beses sa Katoliko, sa Badista, sa Born Again, nabautismo ka sa Presbyteriana, Saksi
Jaime o ba kahit sino pa nagbautismo sa'yo, wala namang kwenta sa Diyos yun kung mali nga eh. Hindi naman binibilang ng Diyos yun eh. Pag nakita mo yung totoo, nagpabautismo ka sa totoo, yun ang binibilang ng Diyos. Pero kung nabautismo ka sa iglesyang mali-mali, walang kwenta sa Diyos yun. Basahin natin ang 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pag ang sinusundan mo iglesia ay ang itinuturo'y utos lang ng tao, hindi naman sa Diyos, walang kabuluhan yung pagsamba nila, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, wala rin kabuluhan yung bautismo, wala rin kabuluhan lahat ng ginagawa mo pag mali ang relihiyon. Kaya hindi binibilang ng Diyos yun. Ngayon, pag nakita mo yung totoo, nagpabautismo ka, dun binibilang ng Diyos. Ganon yun, kapatid. Yun na lang po at maraming salamat po. Salamat po, kapatid. Makinig po kayong doktrina sana. Makikita nyo, napakalaki ng pagkakaiba dyan sa iglesia nyo at yung doktrinang itinuturo ni Kristo. Okay po, maraming salamat po at Kapatid Danny Navales. Go ahead, please. Okay, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At dito tayo sa Santo Niño, May Kawayan, Bulacan. At ang una po natin magtatanong po dito ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, si Edwin Francisco. Sige po, kapatid. Salamat po sa Panginoong Diyos at binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapagtanong po sa ganitong pagkakataon sa inyo. Ganito po ang katanungan ko. Batay po sa pagkakaalam ko po, itinuturo po ninyo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao, kundi Diyos po. Ano po ang masasabi ninyo sa mga talatang ito? Gaya po ng Juan 17:1-3, Juan 8:40, 1 Corinto 8:6, Galacia 1:8, 2 Corinto 11:3-4, Oseas 11:9, Ezekiel 28:2, unang Juan 4:2-4, na ang mga talatang ito po ay nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay tao. At ang nagtuturo po ng hindi gayon, o ang nagtuturo po na ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao, ay hindi po sa Diyos. At hindi po ikapagtatanggol ng buhay na walang hanggan. Yun po. Oo. Alam mo, kapatid, sa lahat ng sinabi mong talata, walang nakasulat doon na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos kundi tao. Walang ganon. Nakondisyon lang yung isip mo sa maling paliwanag sa'yo. Unang-una, basahin natin yung 17:1 hanggang 2 ng Juan. Isa-isahin natin, ha? Pakinggan mo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makapitbagay si Jesucristo. O ayan, mag-isip ka lang sandali, kapatid, tutulungan kitang mag-isip in line sa Biblia. Ang mga bagay na ito, tingnan mo sa screen, kapatid, huwag kang kukurap, tingnan mo sa screen. Ang mga bagay na ito, sinalita ni Jesus. Pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Bakit kailangan siyang luwalhatiin? Ha? Kasi wala siya sa kaluwalhatian eh. Nagpakababa siya eh. Nasa panahong nandito siya sa lupa, nagpakababa siya noon. Babasahin natin sa Filipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos,
kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Si Kristo kapantay ng Diyos eh. Hindi natin matututulang kapantay siya ng Diyos. Pero hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Tao ba siya? Nakitulad nga eh, paano tao? Nasaan yung Diyos? Hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. E di nakitulad na, nasa lupa na. Nung nasa lupa siya ngayon, nanalangin siya sa Ama, tumingala siya sa langit. Ama, dumating na ang oras, mamamatay na siya nun eh. Luwalhatiin mo ang anak, upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Sabi niya, luwalhatiin mo ang anak. Saan siya nakatingala? Sa langit. Dumating na oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Anong klaseng kaluwalhatian yung hinihingi niya? Punta tayo sa 5, doon pa rin sa 17. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Meron na pala siyang kaluwalhatian bago pa nagkaroon ng sanlibutan eh. May kaluwalhatian na siyang tinamo sa Diyos. Kaya lang, hinubad niya yon, hinubad niya nung magkatawan tao siya rito sa lupa. Pero nung pabalik na siya sa langit, nanalangin siya. Alam niya, mamamatay na siya, babalik na siya sa langit. Nanalangin siya. Ama, luwalhatiin, dumating na oras, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong klaseng kaluwalhatian? Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang tinamu ko sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Abi, hindi pa pala nagiging gayon ang sanlibutan na andun na yon. Paano tao yun? Paano naging tao yun? Wala pang sanlibutan ay nagtamunan ng kaluwalhatian. At yun ngayon ang ipinananalangin niya sa Ama, na luwalhatiin na siya ng Ama, ibalik sa kanya yung kaluwalhatian na dating nasa kanya na bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ngayon, ano sabi sa 2? Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Abi, tama yun ah. Hindi naman sinasabing tao si Kristo dyan. Makilala kanila isang Diyos na tunay. Bakit? Nakatingala siya sa langit eh. Wala naman siya sa langit nun eh. Eh ilan ang Diyos na tunay sa langit? Eh di isa lang. Eh wala nga siya sa langit. Nandito siya sa lupa. Paano siyang masasama ron? Eh, nakatingala nga siya sa langit. Mabuti nga si San Juan, kompleto ang impormasyon eh. Kung hindi sinabi ni San Juan na tumingala sa langit si Jesus, baka pati ako maniwalang si Kristo tao eh. Eh pero kompleto yung impormasyon eh. Tumingala siya sa langit, Ama, makilala kanila isang Diyos na tunay. Saan? Sa langit. Sa langit. Eh bakit? Eh wala nga yung anak doon ngayon sa langit, nasa lupa nga nagpakababa eh, nagkatawan tao. At humihingi nga siya ng kaluwalhatian na tinamu niya bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Dahil yung kaluwalhatian na yun, hinubad niya. Nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Sana naunawaan mo yung 17:1 hanggang 3, ano? Ang sumunod na binigay mong talata, 1 Corinto 8:6. Tignan nga natin kung tao si Kristo dyan. Basahin nga natin. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ayan, yung salita dyan, sa ganang atin, sabi ni Pablo, may isang Diyos lamang ang Ama, na buhat sa Kanya lahat ng bagay. Qualifying yan eh kapatid. Definitive ang tawag dyan sa grammar.
It qualifies. Yung comma separates the oppositive from the rest of the sentence. Ano ibig sabihin? Sa ating Kristiyano, may isang Diyos lamang, ang Ama, na, kaya nga mayroong na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Tama naman yun. Isa lang naman ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Si Kristo, bagaman Diyos, hindi naman sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay. Miski siya mismo nanggaling sa Ama. 13:3 ng Juan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nakita mo, hindi naman siya galing sa lupa eh. Galing siya sa Diyos. Kaya tama yung sabi ni Pablo, sa iglesyang totoo, iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang Ama lang yun. Katunayan, pati nga si Kristo galing sa Kanya eh. Di hindi nga tao si Kristo. Galing sa Ama eh. Saan galing sa Ama? Saan sa Ama galing? Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Nung umpisa pala'y nasa sinapupunan ng Ama si Kristo eh. Nasa sinapupunan. Nasa sinapupunan. Paano tao yan? Ang tao galing sa alabok, yan galing sa Ama, sa mismong sinapupunan ng Ama. Anong ginawa ng Ama? Doon sa nasa sinapupunan niya, ano ginawa ng Ama? Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nasa sinapupunan ng Diyos eh. Pinanganak mismo ng Diyos eh. Kaya pala tinatawag siya sa Biblia, anak ng Diyos. Mismong ang Diyos, mula sa kanyang sinapupunan, ipinanganak niya si Kristo. Kaya hindi dito nag-umpisa sa lupa si Kristo eh. Anong umpisa niya? Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw ito eh. Pagpasok niya sa sanlibutan, hindi pala siya dito nag-umpisa. Alam mo kung bakit? Sabi, pagpasok niya sa sanlibutan. Ang sabi ni Kristo, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Meron na pala siyang dinat ng katawan sa sanlibutan. Alin yon? Yung ipinaglilihi ni Maria. Yun ang katawang tao ni Kristo. Pero siyang Kristo, hindi dito sa sanlibutan nag-umpisa. Pumasok siya rito. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang inihanda sa kanya ng Diyos. Kaya pagdating niya rito sa sanlibutan, meron siyang isang katawang nakahanda, laman. May laman at buto, katawan tao. Ano ngayon ang sabi ni Juan? Basahin natin ang 2 Juan. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Kita mo, ang mandaraya at Antikristo, yung hindi nagsasabi na si Kristo'y napariritong nasa laman. Bakit? Kasi, para makarating dito si Kristo, gumamit ng laman, ang vehicle, katawan tao. Kaya dapat ipahayag mo na parito si Kristo nasa laman. Hindi mo ipapahayag na si Jesucristo na paritong laman. Ang laman, tao. Siya, naparitong nasa laman, nagkatawan tao. Yung salitang naparito, hindi siya taga rito. Naparito lang siya. At nung pumarito siya, may isang katawang nakahanda. Yung katawan na yon, laman. May buto, may laman. Napapagod, nauuhaw, tinuli. Yung katawan na yon, yun nakahanda sa kanya. Naparito siya. Ibig sabihin naparito, hindi siya rito galing. Yung laman taga rito sa lupa. Dito sa lupa ginawa yun eh. Nilalang na Espiritu Santo yun eh. Pero yung pumasok dun sa laman, hindi galing sa lupa, galing sa Ama. Yung Espiritu na yon, yung bugtong na anak ng Diyos, na nasa kalagayang Espiritu, nasa kalagayat anyong Diyos, nasa anyong Diyos,
Hindi niya inaring karapat-dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito, naganyong alipin, nakitulad sa tao. Bakit? Sumakay sa katawan tao, naparitong nasa laman. Kaya yun ang pinapangaral ko. Si Kristo hindi laman, naparitong nasa laman, hindi siya taga rito, galing siya sa langit, galing sa sinapupunan ng Ama, nagkatawan tao rito sa lupa. Yun ang pinapangaral ko. Dapat ang ituro, siya kinaparitong nasa laman. Hindi siya talaga laman. Naparito siya, may iba siyang pinanggalingan. Galing siya sa langit, galing siya sa Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Diyos. Nung maipanganak na siya sa Espiritu, isinugo siya sa lupa, nagkatawan tao. Kinuha niya yung katawang nakahanda para sa kanya. Kaya siya'y naparito sa lupang nasa laman. Kita mo? Yan ang aral na totoo, kapatid. Napakaliwanag ng Biblia. Alam mo, si Kristo galing sa sinapupunan ng Diyos, parang si Eva galing sa tadyang ni Adan. Paano mo sasabihin si Eva ay kalabaw? Yung mga pinagbabasa mong talata, pinagsasabi mo, wala naman nakalagay doon na si Kristo ay taon-tao na ipinanganak na tao na nag-umpisa rito sa lupa, na ipinanganak dahil dalawang lalaki at babae nagsiping. Wala naman ganun Ang nasa Biblia, galing siya sa langit, mula sa sinapupunan ng Ama, nagtamo na siya ng kaluwalhatian, bago pa nilalangan sa libutan, nagpakababa lang siya, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos, pagkatapos nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao, nandito siya sa lupa, nasumakay siya sa katawang laman, naparito siya sa laman, naparito siyang nasa laman, hindi siya naparitong laman, dahil hindi naman pwedeng pumarito siya, galing sa langit ang laman. Wala namang laman sa langit. Dahil ang langit ay spiritual doon. Ang laman dito sa lupa. Naparito siyang nasa laman kasi may inihanda ng isang katawan sa kanya bago pa siya naparito. Yan ang katotohanan, kapatid. Si Kristo'y anak ng Diyos, bahagi siya ng Diyos, kaya ang pagka-Diyos ng Ama nasa kay Kristo rin. Ang katunayan, sa Kolosas, ganito ating mababasa sa 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa laman, doon sa katawan na ipinanganak ni Maria, nananahan doon ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nakita mo? Yun ang sagot ko sa iyo. Sa pagdalo mo at sa iyong pagtatanong. Pwede pong follow-up question, sir? Okay. Bagay po sa mga sinabi po niya. Kasi po, kung doon po sa binasa niyo kanina na sa Pilipos 2:6-7 po, sinasabi po ninyo na ang Panginoong Kristo ay kapantay po ng Panginoong Diyos, lalabas po dalawa na ang Diyos. Lalabag na po yun sa aral ng Biblia, batay po sa pagtuturo ng Panginoong Kristo at ng mga apostol, kahit na rin po nung binasa ninyo kanina, paano po tayo magkakaroon ng buhay na wala ng gano'n? Alam mo, kapatid, mali lang ang analysis mo. Nasabi mo, lalabas dalawa ang Diyos, no? Lalabag na yun sa aral ng Biblia. Walang aral ng Biblia ang lalabagin kung dalawa ang Diyos. Kahit nga marami, wala naman lalabaging aral Iisa ang Diyos Ama. Iisa yun Hindi naman pwedeng maging dalawa yun Yung Ama na pinanggalingan na lahat ng bagay. Sabi ni Pablo yun sa atin may iisang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya lahat ng bagay. Nagpapakilala na sa pagiging Diyos, iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa Kanya Talagang iisa yun, wala naman tayong tutol dun ngayon, kung halimbawa, Diyos si Kristo, di lalabas dalawa na ang Diyos. Bakit magiging dalawa? Galing siya sa Ama. Di ba? Bahagi siya ng Ama Pakinggan mo Mateo 19, ganito ating mababasa sa versikulo 4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman.
Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung bang mag-asawa, ilan ba? Kasi galing si Eva kay Adan sa tadyang ilan ba sila? Di ba dalawa sila kung tayo bibilang? Sa bilang ng Diyos, isa lang sila Hindi sila dalawa kundi isa, sabi ng Biblia. Sabi ng Diyos yun O ngayon, sabi mo, dalawa na Diyos. Tayo, sa atin tayo mabibilang. Pero kung ang Ama ang bibilang at si Kristo, ano sabi ng bilang? 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Matututulan mo ba? Isa lang naman Hindi naman nalalabag yung arithmetic mo. Kung arithmetic ng Diyos ang gagawin mo, hindi naman nalalabag Sabi ni Kristo, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Di ba? Iisa naman talaga sila Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Gaya rin naman ni Eva, galing sa tadyang ni Adan. Kaya kung sabihin mang yung mag-asawa iisa, ano naman ang maliron? Wala namang problema, kapatid. Kahit na sabihin mo pang dumami ang Diyos, ano nilabag? Kahit dumami pa ang Diyos. Basahin nga natin ang 82:1 ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Pagka-anak ka pala ng kataas-taasan, tawag sa'yo ng Diyos, Diyos din di dami na ng Diyos niyan. Ano man naman nilabag natin sa kasulatan? Ang nilalabag ba natin, may isang Diyos lamang ang Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay? Hindi naman nalalabag yun kahit ba Diyos halimbawa, si Moises, Diyos, hindi naman siya pinanggalingan ng lahat ng bagay Nananatili yung totoo na iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Pero si Moises, Diyos din. Pakinggan mo sa 7:1 ng Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Si Moises ba Diyos o hindi? Sabi ng Diyos kay Moises ginawa kitang Diyos kay Faraon. Parang pag ang Diyos ang gumawa, wala kang tutol. Pag ginawa ng Diyos, wala tayong dapat tutol. Pakinggan mo sa 2:36 ng Gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Bakit mo ba tinatawag si Kristong Panginoon? Ginawa siya ng Diyos na Panginoon tunay ba siyang Panginoon? Tunay. Si Moises ba? Ginawa ba ng Diyos na Diyos si Moises o hindi? Ginawa. Tunay ba yon? Huwag mo naman sabihin sa akin gumagawa ang Diyos ng peke. Si Moises ginawa ang Diyos ng Diyos Naniwala ka na si Kristo, Panginoon, kasi ginawa siyang Panginoon. Naniwala kang siya'y Panginoon kasi ginawa siyang Panginoon. Nung hindi pa siya ginagawang Panginoon, ilan ba ang Panginoon? Tanungin nga natin ng Diyos kung ilan siya ang Panginoon. Sa Isaias, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Pakinggan mo kapatid. 43:11. Ako, sa makatwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kita mo, meron pa bang tagapagligtas? Liban sa Diyos? At siya ang Panginoon. Kailan yan? Nung hindi pa nagkakatawan tao si Kristo. Nung magkatawan tao na si Kristo, ginawa siyang Panginoon. Tutol ka ba dalawa ngayon ng Panginoon? Meron bang nilalabag tayo? Wala naman nilalabag ba't sabi mo, Panginoon, ikaw lang mag-isa, ikaw lang ang Panginoon, ikaw lang ang tagapagligtas? Oo, nung hindi pa sinusugo yung anak ko, nung suguin ko yung anak ko, ginawa akong Panginoon at tagapagligtas, ano pakialamot? Di ba kasabihin sa'yo ng Diyos, ganun? Di ba ganun? Ganun yon kapatid. Sana naunawaan mo. Kasi po, yung sinabi po ninyo na hindi tao ang Panginoong Kristo, para naman po yung sinabi niya sa Juan 8:40 na sinabi niya kay tao. At yung po sinabi... Napakaganda niyan kapatid. Salamat sa'yo, pinaalala mo sa akin. Basahin natin ang 8:40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Apakaganda niyan. Tiyak na tiyak, hindi tao si Kristo. Sabi niya sa mga Hudyo, ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin.
na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ba, meron palang hindi ginawa si Abraham. Ano? Alin ang hindi ginawa ni Abraham? Yung ginagawa ng mga Hudyo na pinagsisikapan siyang patayin. Bakit? Yung kasing mga mamamatay tao na Hudyo, ang sabi ni Kristo 44, basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Doon, kaya pala yung mga Hudyo, tinawag niya, mga anak kayo ng dyablo, yung nasa ng tatay nyo, ang gusto nyong gawin, mamamatay tao siya. Mamamatay tao siya, buhat pa ng una, sabi ni Kristo. Bakit? Si Abraham, nasabi nyo, ama nyo, hindi niya ginagawa yung pumatay ng tao. Balikan natin ng 8:40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Hindi ginawa ni Abraham, yung ginagawa nyo, gusto nyo akong patayin. Ba't sinabi ni Kristo, hindi ginawa ni Abraham yung gusto akong, kagaya ng ginagawa nyo, gusto nyo akong patayin? Bakit? Sa 56, basahin natin. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Nagalak pa yung amang si Abraham nung makita yung araw ko, natuwa pa. Kayo naman, nung makita nyo ako, gusto nyo akong patayin. Hindi ginawa ni Abraham yan. Sabi niya, nagalak pa siya nung makita aking araw. Ano sabi ng mga Hudyo? Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? 50 taon nakita mo si Abraham. Ano sagot ni Kristo? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayon, bago pa pala si Abraham, nandun na siya. Ha? Paano naging tao ngayon yan? Ba't niya sinabi? Ba't niyo ako pinagsisikapan patayin taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kasi, nung panahon ni Abraham, wala pa yung kanyang katawan. Di ba? Anak siya ni Abraham sa laman eh. Wala pang katawan si Kristo noon na tao. Kaya hindi ginawa ni Abraham na kamuhian si Kristo at patayin ni Abraham si Kristo. Kasi ang nakita niya kay Kristo, nakita ni Abraham yung kalagayang espiritu ni Kristo. Nagalak pa siya at nagtuwa. Pero kayo, nung makita niyo ako, gusto niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Bakit tao? Nagkatawan tao eh. 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita mo, kaya naman pala meron tao, nagkatawang tao. Talaga naman may tao eh. Alin ang tao? Yung katawan, tao yun. Pinanganak yun ng tao. Ang tawag nga ron, anak ng tao. Yung katawan, tao talaga yun. Tinuli, nauhaw. Pero ganun pa man, hindi ordinaryong tao yun. Bakit? Hindi naman nagsiping si Maria at si Jose. Hindi naman nagsiping eh. Lalang ng Espiritu Santo yung katawan na yon. Pero yon katawang tao. Nagkatawang tao. Basahin natin sa Ingles, sa 1 Timoteo 3:16. Ganito ang ating mababasa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Napakaganda ng pagkakalagay. Nasa kakagaya sa original na Greek. Without controversy, hindi dapat pagtalunan. Napakadakila ang hiwaga ng pagka-Diyos ni Kristo. Diyos siya na nahayag sa laman. Ang liwanag, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, pinaniwalaan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Natupad yung sinabi niya, luwalhatiin mo ako, Ama, sa iyo rin ng kaluwalhatian ang aking tinamu sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Kaya nung tanggapin siya sa itaas, kaluwalhatian na yung nandoon. Nabalik na yung dati.
Bakit? Yung kaluwalhatiang dating inalis sa kanya, naibalik na yon, kaya tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Ang liwanag nun, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Si Kristo yun Ipinangaral sa mga bansa, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Si Kristo yun, walang ibang Diyos na nahayag sa laman kundi si Kristo. Yan ang dapat mo makita. Kaya nahayag sa laman, nagkatawan tao. May tao talaga yung katawan, pero hindi yung anak ng Diyos ang tao. Yung anak ng Diyos na Espiritong Kristo, wala pang sanlibutan, ipinanganak na ng Diyos yun. Yun ang nakasulat sa Biblia. Sana dalangin ko sa Diyos, magliwanag ang isip mo, kapatid. Hindi ko itapapipiliting matanggap mo sa isang pagkakataon. Loobin nawa ng Diyos mabuksan ang kaisipan mo. Salamat sa iyo, ha. Maraming salamat. Opo, kapatid na Daniel, ito po ang susunod na magtatanong, si kapatid na Evangeline Lopez. Po. Ang tanong ko po ganito, bakit po may mga inosenteng tao na nadadamay, namamatay sa isang trahedya? Halimbawa po ang mga bata sa Haiti. Ano po ang ibig sabihin ng Diyos na hindi mapapahamak ang isang tao na tumatalima sa Kanya? Alam mo, kapatid, hindi naman pag namatay napahamak Alam mo ba na ang kamatayan, kaligtasan kung minsan? Basahin natin ang 57:1 ng Isayas. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kita mo, no? Maaaring meron pang mas masamang dumating, kaya yung matuwid, kinukuha na ng Diyos, namamatay na. Kagaya halimbawa, nung mga bata sa panahon ni Noe, yung mga magulang nila, masasamang tao, ayaw kumilala sa Diyos, rebelde. Nagpasapit ang Diyos ng baha, ginunaw lahat ng tao. Yung mga bata, pati nagunaw din Para sa iba, sasabihin, ba't naman pati bata? Pwede ba naman yung bata, bubuhayin ng Diyos halimbawa? Halimbawa, 10,000 bata yun, pasusuhin. Sa kanino sususo yun? Yung mga nanay at tatay no'y patay na. Para sila mapahinga na rin at maging dapat sila wag madamay sa kanilang magulang, pati sila kinuha na ng Diyos. Hindi naman ang kahulugan na pag namatay napahamak Mali ang pagkapaniwala ng tao. May kamatayan, pagliligtas ng Diyos yun. Inaalis ka sa mas maraming kasama ang darating. Yun ang nasa Biblia. Walang nakakaalam nun, walang gumugunita na yung mga taong matutuwid inaalis sa kasamaan darating. Halimbawa, lumindol sa Haiti, pati mga bata, sabi niba, nadamay. Hindi nadamay yun. Yung mga masasamang mga tao na kaya dumating ang parusa ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan, yun ang mga napahamak. Pero yung mga anak nila, kung pumayag man ng Diyos na yung mga yun mamatay na sa oras na yun, pagliligtas na ng Diyos yun para wag na silang madamay pa sa kasama ang darating. Naunawaan mo, kapatid? Opo. Ilang po. Naunawaan mo, wala ka ng duda? Wala na po. Thank you po. Ang Diyos kasi maawain. Biro mo, kung papabayaan niyo yung mga bata, mabubuhay lang na ulila yun, walang lilingap. Baka mapasama pa, maging drug addict. Kung bata yun, sigurado nang makakarating yun sa langit. Basahin natin ang 19:14 ng Mateo. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kita mo? Yung mga bata, sigurado sa langit yun. Kaya mamatay man sa lindol yun, mamatay sa sunog, mamatay sa baha, siguradong iniligtas na ng Diyos yun. Natatandaan mo ba nung si Kristo panganak? Akala ni Haring Herodes, aagawan siya ng kaharian ni Kristo. Ang ginawa ni Haring Herodes, inutusan niya yung mga sundalo niya, patayin lahat ng bata.
Kaya pinatay ang lahat ng bata, 2 taon pababa. Pinatay lahat ni Haring Herodes. Sasabihin ng iba, kawawa naman yung mga bata. Hindi kawawa yun, siguradong ligtas na yon dahil kinuha na sila ng Diyos nung panahon na yon. Hindi na sila nadamay dun sa mga lumaki. Na yung lumaki, yun naman ang umusig kay Kristo at kumalaban kay Kristo. Nagpako sa kanya sa krus. Yung mga batang pinapatay ni Herodes, sigurado ng ligtas yun. Naunawaan mo sana, kapatid. Salamat po. You're welcome. Makinig ka ng doktrina, kapatid. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. With that, gusto din po nating pasalamatan ang atin pong mga naging panauhin sa iba't ibang lugar ng atin pong ginawang Bible Exposition sa Cabanatuan City, dyan po sa San Jose, Antique, sa Silang Cavite, sa Davao City, at ganoon din po sa May Kawayan, Bulacan. Of course, ang atin pong mga panauhin dyan po sa Chinatown na nagpa-unlock sa atin pong paanyaya para dito sa isang Bible Exposition. Loobin po ng Panginoon, muli namin kayo inaanyayahan sa mga darating pang pagkakataon na tayo po ay muling magsasagawa ng Bible Exposition. Maging yung pong ating mga monitoring center sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. Una sa Panginoon at sa lahat po ng ating mga naging katuwang sa pag-aasikaso sa ating mga panauhin. Sa amin po mga naging bisita, sana po ay magkita-kita tayong uli sa kalooban ng Panginoon sa isa pang gawain ng pag-aaral ng mga katwiran at ng salita ng Panginoon. Kapatid na Eli? Umaasa po kami na kahit papaano ay nakatulong kami sa paglutas ng mga katanungan sa inyong kaisipan, ng inyong mga problema sa relihiyon at ng mga duda na maaaring nasa puso ng ating mga kababayan. Sana ang liwanag ng katotohanan ang sumilang sa ating mga puso. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo, hindi mabubuhay kang may patayasan. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in detail all answers. Who is Christ? Is he God or man? May dating tayo sa Diyos. Jesus is the King of Kings. Sea o Señor mes o ser de Él está en todo lugar porque necesario para sa mundo. The church must be called the Church of God. He that is of God heareth God's word. Wherefore es English. That's why we come here to study and learn and investigate. I will prove otherwise. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.